Shoutout kay Jason Mendoza, Katsakino Dukusin at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon dito sa balita natin, mukhang itong Rain or Shine Elasto Painters ay payag na dito sa trade offer ng Barangay Ginebra. At mukhang ang gustong kunin ng Barangay Ginebra ay itong si Luis Villegas. At ang ipapalit ay itong si Jeremiah Gray. So ang mangyayari, magpapalitan ng injured players itong Rain or Shine at ang Barangay Ginebra. Parehong may ACL itong si Luis Villegas at si Jeremiah Gray at parehong nagre-recover. Kapag nangyari dito kasi mukhang maliwanag ang gusto ng Ginebra. Iintayin nilang makarecover itong si Luis Villegas dahil naniniwala sila sa potential nito. 6'7" itong si Luis Villegas. Pwede siyang power forward, pwedeng center. So kapag nakuha nila ito si Villegas at naging isang healthy na player, magagamit nila itong pang-backup kay Jamie Malonzo o kaya kay Christian Standhardinger. Magiging tataas bigla yung frontcourt ng Ginebra kung meron kang Standhardinger, Aguilar, plus meron kang Villegas at Malonzo dito sa iyong frontcourt. Sa panig naman itong Rain or Shine Elasto Painters, kapag nakuha nila si Jeremiah Gray, magkakaroon sila ng wingman. Pwede itong si Gray na shooting guard, pwede rin ito na small forward sa height niya na 6'6". So ibig sabihin, para itong Gabe Norwood pero mas magaling mag-score. So magagamit talaga ito ni Coach Yeng Yao dahil sa kanyang 3-point shot. Alam natin mabilisan ang laro ni Coach Yeng Yao. So gusto niya talaga na yung may mga 3-point scoring. Nakita natin isa sa pinaka-epektibong weapon ng ROS. So kung sakasakali na itong si Jeremiah Gray makuha ng Rain or Shine, meron pa namang first round pick ang ROS at pwede nilang gamitin yan para kumuha ng isa pang big man. Total, kahit naman wala si Villegas, nakaabot sila dito sa semifinals kontra SMB. Kaya sa tingin ko, okay pa naman ang ROS. Ayon dito sa report na lumalabas ngayon, mukhang ang San Miguel Beer ay all-in na dito kay Troy Rosario. Ibig sabihin, gagawin na ng SMB ang lahat para makuha ang serbisyo ng power forward na magiging unrestricted free agent. Si Troy Rosario, alam natin na iyan yung magagawa natin na isa dun sa mga key players ng SMB kung sakasakali na makuha nila. At sa ngayon, kung makuha ng San Miguel Beer dito si Troy Rosario, mare-resolve ba yung problema nila sa power forward? Pwede nang maging full-time backup center itong si Moana Tautua at ang power forward nila ay si Troy Rosario at itong si Rodney Brontial. Pwede rin ito si Brontial i-trade nila para kay Andreas Cahilig na meron ding 3-point scoring. Kaya sa tingin ko isa yun doon sa pwedeng gawin ng SMB. Ang problema lang kasi ito si Troy Rosario, well, dalawang bagay yan. Dahil unrestricted si Troy Rosario na free agent, pwede siyang offeran ng SMB nang walang kapalit. At kung tanggapin ni Rosario yung offer nila, mapupunta siya sa San Miguel Beer. So hindi na kailangan mag-give up ng player. Pwede nilang gamitin pang trade si Vic Manuel at itong si Rodney Brondial at sila Simon Enciso para sa ibang mga players. Pero ang problema naman dahil unrestricted free agent nga ito, pwedeng tumanggi si Rosario at tanggapin yung offer na makukuha niya sa abroad. So, hindi pa sigurado ngayon. Kinakailangan daw ayon dito sa mga insiders, lakihan ng SMB yung offer nila dito kay Rosario para masiguro na hindi ito aalis. Ang balita kasi yung offer niya sa abroad ay short-term contract lang. So, kung ikaw ang San Miguel, ang gugustuhin mo ay offeran mo ng long-term na contract si Rosario para magdesisyon siya na manatili dito. Yan ngayon ang tinitignan mabuti ng SMB. At o-offeran daw talaga nila ng malaking halaga itong si Troy Rosario para maglaro na dito para sa San Miguel.